Hi guys, welcome to this channel. This reading is for Libra. Energy of Libra around this time. I wish I could explain. Can't you see it in my eyes? Oh, this is you Libra. Actually, yung mga energy talaga ng Libra mostly ay impressed, ba? Yan talaga ang energy ng mga Libra. Kumbaga, tunay na energy ng Libra yan. Venus, ruled by Venus, di ba? Nag-umpisa na lumilipad ka. Yes mo. Nag-umpisa na nagkaroon ka na ng parang pakpak o pakpak, no? Parang naging ano ka na, naging butterfly. Na nag-transform ka na into a butterfly. Into this energy, Empress. Powerful but not intimidating. At nag-umpisa nang maging maliwanag ang paligid mo, ang buhay mo, na pag-umpisa na maliwanag ang iyong buhay, hindi na madilim ang buhay mo. Kasi parang ano din parang butterfly na, di ba, habang nasa cocoon pa yung yung larvae ay madilim sa loob ng cocoon. Ayan, kasi nakalabas na yung butterfly sa cocoon, maliwanag na yung buhay mo, malaya ka na, nakamit mo na yung total freedom. Yan na yung simula na ma-experience mo na yung total freedom. And pa-improve ka na ng pa-improve niyan, pag-grow ka na ng pag-grow. Yan. Magiging positive ka na maging positive to achieve your goals in life. Ganyan. Ibig sabihin nito, maabot mo na yung mga hindi mo maabot dati na mga pangarap, o may gusto kang marating, possible na marating mo yan, yung mga gusto mong marating sa buhay. And you're attracting all good things in life na, kasi Empress yung energy mo, and possible maging peaceful na din yung buhay mo. Yan o. At poised, balance ka na ngayon, and kung ano yung energy mo yon, kung ano yung nakikita ng mga tao sa'yo ngayon, yun ang totoong ikaw. Ibig sabihin, walang na-unite sino energy ng kung sino-sino mang tao, kung sino-sino mang witch, wizard, warlock. Ito ang darating sa'yo. May self-love ka ba? Pati. Si Knight of Swords. Bakit nga ba darating yan si Knight of Swords? Baka mga atake ba? Ay, the Lovers. Kasi magkakaroon ng union or possible divine union. Si Knight of Swords, yan ang hinayang sa'yo, nag-regret na wala ka sa buhay niya, or else, kung yung person to, meron siyang mga pinanghinayangan. Nagluluksa, malungkot, dahil may nawala sa kanya. Baka pera, or or kung ano man yan. Bakit darating siya? Kasi tapos na siya mag-heal. Tapos na yung alignment nyo. Or kung ganito kasi, pwedeng alignment to eh. So, maring tapos na yung alignment nyo. Baka naka-align kayo kasi may the Lover's card dito. If you're divinely guided, syempre dadaan kayo sa alignment, di ba? Tapos pagka tapos ng alignment, edi na yan, yun, divine yun. Or kaya ay dahil hindi na siya tinga.
Dahil it's time for this person na kontakin ka na, hindi na siya manahimik, at kausapin ka na niya para magkaroon ng union sa inyo. Union of what? Pag mga ganito, hindi sa side ng kaaway, union of, ibig sabihin hindi sa side ng kaaway, hindi sa side ng darkness, hindi sa side ng fallen angels. Union of dalawang may mission from light, kaya divinely guided kayong dalawa eh. Hindi kayo yung union of sugo ng kadiliman. Ano bang tama na term dyan? Kung sa kadiliman. Pero kayo kasi, kayo sa side ng light eh. May mga mission kayo from God. At, syempre, God or si Jesus Christ ang nag-set yan na pagsamahin kayo. Pagkaganyan. Kasi sa side kayo ng light eh. Liwanag. Side ng Diyos. Union of what? Pwedeng reunion. So maaaring may talaga sa inyo dati. May connection pero na-stagnant. That's why magkaroon ng reunion sa inyo. This is the clarification. Yan. Ito ang dahilan kung bakit kayo maninay. Para maging wealthy ng buhay mo. Maging masagana ng buhay mo. Mamuhay ka na ng prosperous, wealthy, abundant. Para maging wealthy ka na. Maging prosperous ang buhay mo. Ito ang dahilan kung bakit ibibigay yan sa'yo ng Diyos. No? Kasi sa side ka ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka magkukulam yan. Hindi ka mababarang. Hindi ka magagawa. Hindi ka sa side ng kadiliman. Hindi ka follower ni Satanas. Hindi ka witch or warlock. Kasi sa side ka ng light eh. Yan ang sa side ng light. Hindi ka magkukulam, hindi ka mambabarang, hindi ka magagawa, hindi ka aswang. Kasi pag aswang ka, magkukulam ka, manggagaway ka, mambabarang ka, automatic sa side ka ng Diablo yan. Follower ka ni Satanas yan. Ikaw ay, ang tawag, apprentice ni Satanas. O diba? Social apprentice. Magkukulam ka, mambabarang, magagawa. Apprentice ka ni Satanas. Sumulunod ni Satanas. Di ba? Pero, ang nakuhaan na libra dito, hindi yan magkukulam, hindi yan mambabarang, hindi yan aswang, hindi manggagawa. Yeah. Pagkaganyan, hindi yan demonyo. No? Hindi yan demonyong klase ng tao. Hindi yan evil na klase ng tao. Basta side ka ng light eh. Alam nyo guys, kahit gaano pa kagaling mang-manipulate o mang-baliktad ang mga evil dito sa mundo, napalabasin nila na yung masama o yung may problema, yung problema ay yung sa side ng light. Dahil sa mga ginagawa ng lang witchcraft, God knows everything. Alam ng God, alam ng Diyos na inosente yung ginagawa nila ng mga witchcraft nila. Alam ng God yung mga deceit.
na ginagawa ng mga evil dito sa mundong to. You know. Kasi matagal na or parang ang haba na to eh. Mahaba o matagal ng mga long term. Kung naging matyaga ka. Naging matyaga ka. Siguro sa pag-aantay ng blessing mo. Kahit matagal dumating, nagtyaga ako mag-antay. Kahit mahirap yung pinagdaanan mo, wala namang madali. Di ba? Matagal ang process. Yan. Matagal ang process, matagal ang proseso, parang matagal na panahon na dumaan ka sa mga pagsubok, preparation. At alam nyo, pag dumadaan ka sa preparation, may mga ng atake sa'yo. Siyempre, malito-lito ka na, maguluhan ka, confuse yung isip mo. Alam nyo, atake yung mga kampo ng kadiliman, yung mga followers ni Satanas. Hindi lang followers ni Satanas, pati Satanas. Yung mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway, at yung mga gumagawa ng deceit, anong titigal po, mga ganyan. Hindi pa yan tumitigil sila, guys. Driven pa yan sila ng ng pagkasakim nila, pagkagahama nila, at pagkainggitira. Hindi dahil sa naging defensive, no? Hindi dahil sa epekto ng witchcraft. Kusa yan sila ng atake dahil sa pagkagahama nila, sa pagka-greedy, dahil sa pagkainggitira, inggitiro nila. Yun ang dahilan dyan. Kaya nga, tinatawag silang evil. Ito yung mahabang proseso na pinagdaanan mo, Libra. Para bang naging garden ka? Ini-intimidate ka nila? O pwedeng hinaharangan din? Diba? Nang-o-oppress sila sa'yo, ini-intimidate ka nila. Ini-intimidate ka nila, inu-oppress ka nila, ina-atake ka nila, gusto ka nilang pigilan, gusto ka nilang harangan. Pag ikaw nagalit, sabihin nila ikaw pa'y masama, nasa iyong problema, kaya hindi ka pumapayag na kunin nila ang gusto nilang kunin sa'yo. Ganyan yung mga evil. Kaya dapat talaga silang parusahan ng Diyos. Bagay talaga silang parusahan ng Diyos. Kasi, napaka-injustice na ginagawa nila. Totoo lang. Hindi naman nagbabago yung mga yan. Wala talaga, hindi yan sila nagbabago. Mga mga gahaman. Akala nila intindihan pa sila ng Diyos. Intindihan lang sila ng Diyos sa mga ganyan ugali nila. May nakaprepare ang Diyos sa kaluluwa nila, impyerno. Hindi pala tao yung mga yan. Ito, mga intimidate kay Libra. Mga fallen angel. Ay, tama nga, si impyerno nga. Ano pa ba? Diba? Actually, pag tao naman talaga na evil, lalo kung hindi nagbabago yan, lalo-lalo na kung yan, makukulang, mambabara, manggagawa, at yan ay kampo na ng kadiliman, ay may impyerno din naman talaga diba?
Makarelax ka na niyan. Makapagpahinga ka na niyan. At hindi ka na marirestrict. At wala na ding pipigil sa'yo. Wala namang atake, wala nang harang-harang sa pagpunta mo sa malayong lugar. Malayong lugar, tama. And makapaglagay ka na ng boundary, makapag-set ka na ng boundary, may self-love, may self-worth, and kalayo ka na, mamuhay ka ng peaceful, maging peaceful yung isipan mo, tahimik na yung utak mo, ganun. Maging stable ka na, maging secure ka na, at mag-keep mo na yung sayo. Bakit ba inatake si Libra ng fallen angels? Kasi ang fallen angels, demonyo. Yan. Ano pa ba? Kasi nga sa side nga ng light si Libra, di ba? At yung magkaroon ng divine union sa kanila. So, kaya ganun.